Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Glenn G. Atilio from 10 Naive at ngayon ay tatalakayin ko ang konsepto ng LGBTQIA+ community. Sa Pilipinas, matagal nang umiiral ang pagkilala sa iba't ibang anyo ng kasarian at sexualidad. Bago pa man dumating ang mga dayuhan, tinatanggap na ng mga sinaunang Pilipino ang mga kababae sa mga lalaking may ganitong ugali o nagdadamit tulad ng mga babae. Halimbawa na lamang ang mga babaylan, mga manggagamot at pari ng mga katutubong pamayanan ay kadalasang babae. Ngunit may mga lalaking nagsusuot ng mga pambabaeng kasuotan at sila'y karaniwang tinatawag na asog o binabae. At ginaganap ang papel ng pare o gumaganap sila bilang pare na manggagamot at pare sa mga katutubong pamayanan. At sila rin ay kasing halaga ng mga dato sa lipunan at pinaniniwala ang mayroong espiritual na kapangyarihan na nagmumula sa pagsasanib ng lalaki at babae. At sa kalaunan ay may mga lugar na sa Mindanao na naimpluwensyahan sa mga Islam at nagban na ng mga homosexualidad ang mga Islams dahil sa karamihan sa kanila ay kapuluan at nananatiling bukas ang ganito mga individual kahit na hindi labag sa kanilang relihiyon ang pagiging homosexual. Kaya sa pamamagitan ng LGBTQIA+ community ay nabibigyan sila ng pagkilala. Ang pagtanggap sa iba't ibang o pagkakaiba sa normal sa pre-colonial na lipunan ang cross-dressing at ang pagkakaroon ng same-sex relations. At maraming kwentong bayan ang nagpapakita ng LGBT characters at pinaniniwalaang ang mga bayugin ay karaniwang romantikong nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki ng walang batiko sa panahon ng pre-colonial. At sa pagdating ng Islam ay sa mga barangay sa Mindanao na napasailalim sa Islam na hindi na tinangkilik ang homosexuality at iti-thread ito sa mga lumalabag sa aral ng Islam. Subalit sa ibang bahagi ng bansa ay nananatili pa rin ang tradisyon ng pagtanggap ng LGBT identities. Kaya nang sakupin tayo ng mga Kastila ay ipinakilala nila ang mahigpit na patriarka ng Simbahang Katolika at itinuturing na mga mananakop ang kasalanan ang anumang aktibidad na labag sa heterosexual na pamumuhay. Inilarawan ng mga Amerikano ang homosexualidad at pagiging malambot ng mga lalaki bilang isang sakit o illness o uri ng pagkasira. At dahil dito ay naipundar ang pananaw na ang pagkakaiba sa kasarian ay abnormal. Pero gayon pa man ay hindi ganap na nawala ang dating pagpapahalaga sa mga bakuran ng LGBTQ. Kaya't nanatiling
lumikha ang kulturang Pilipino ng sarili nitong termino at subkultura sa mga lalaking ah, may may pag may pagmamahal sa kapwa niyang lalaki. Ay halimbawa nito ay ang tinatawag silang bakla dito sa ating bansa. At ang unang kilalang aktivista o nagsasabi na ang LGBTQ ay isang community na para maging protection sa mga pang-diskriminasyon ay si Chris Pulo o Pulong Luna noong 1903 hanggang 1970 na lumantad bilang isang artista at leader ng baklang komunidad, at minsan itinuring siyang unang kilalang Pilipinong bakla na nagpaalaab sa malayang pagyakap sa sarili o self-expression. At maraming nagsasabi na ang pagiging bakla o ang pagiging miyembro ng LGBTQ community ay mali, ngunit meron pa ring aktivista na nagsasabi na pwede na lumantad sa sarili mong ekspresyon kung ano yung nararamdaman mo sa iyong sarili. At kung ano nga ba ang kahulugan ng LGBTQIA+. Ang L ay nagre-representa ng lesbian o mga babae na naakit sa sexual o romantic na attraction sa kapwa babae. Ang letter G ay gay, karaniwang tumutukoy sa mga lalaking naakit sa kapwa lalaki at minsan ginagamit din para sa buong komunidad o yung LGBTQ community. Letter B is the bisexual o mga taong naaakit sa higit sa isang kasarian. Halimbawa ay lalaki at babae o higit pa. At ang transgender ay mga taong ang gender identity ay hindi tumutugma sa kanilang sex assigned at birth. Halimbawa, pinanganak na lalaki, ngunit kumikilala bilang babae. Q or queer, questioning. Queer ay ang mga taong hindi sumusunod sa tradisyonal na kategorya ng sexuality o gender. Questioning ay ang mga din sila dahil sa nag-e-explore pa sila sa kanilang identity. At ang intersex ay mga ipinanganak na may biological traits na hindi tugma sa typical na male o female. Katulad na lamang ng pagkakaroon ng dalawang ari o genitals sa isang tao. At ang A or asexual ay hindi nakararamdam ng sexual attraction at walang gender o hindi kinikilala ang sarili sa kahit anong gender. At ang plus naman ay nangangahulugang bukas ang komunidad sa lahat ng iba pang identities na wala pa sa listahan. At dahil sa maraming miyembro ang komunidad ay nakakaranas ng diskriminasyon, bullying, at pagpapahiya at karahasang dulot ng gender identity o sexuality. Kaya't napakahalaga ng LGBTQIA+ community sa mga miyembro nito dahil ginawa ang komunidad upang magbigay ng proteksyon, bumuo ng pagkakaisa at magpakita ng lakas, at pati na rin ang ipaglaban ang pantay na karapatan para sa lahat. Kaya't sa kabuuan, ang LGBTQIA+ ay
isang pangkat ng mga taong may iba't ibang identity at orientasyon at nakatuon ang community sa karapatan, respeto at proteksyon at nagsusulong rin ito ng pagkakapantay-pantay at pagbubuo ng ligtas na espasyo sa mga LGBTQs at bahagi ng patuloy na pag-unlad rin sila sa lipunan at kultura.